Napakawalang respeto nitong si Tulfo, mga kadonatics, and from now on I would never ever call him senator or respect him even more, mga kadonatics. Bakit? Sobrang walang respeto talaga. He never called the majority senators anymore. He calls them by name, mga kadonatics, by their first name. Ganyan katindi itong si Tulfo natik. Panoorin lang natin ang mabilisan, mga kadonatics, maybe around 2 minutes. Ito, grabe ka, walang silbi, walang ya. Nangyari, aware ho ba kayo na hindi talaga sisipot ang mga majority or yung membro ho ng mayorya, sir? Actually, hindi namin alam na hindi sila sisipot ngayong araw na to. All we know ay sasama lang nila si Jinggoy bilang sympathy, whatever, and then babalik din sila come 5 o'clock. Eh kaso hindi nagsibalikan and we've been waiting and waiting. As you can see, almost 2 hours na kami nagantay, and then all of a sudden nagpadala ng message si Alan kay Okay, first, Alan. Never respected, mga kadonatics, ang Senate President. Si Alan. Tito Sen. At mahaba so paiksiin ko lang. Parang pinalilitaw niya na kami makikiisa sa kanya na ibo-boycott na rin yung Senado. Parang to show independence. Your reaction to that? Wow! Talagang big no-no. Para bang, sabi pa nga ng anak ko, hello? Ba't na... Anak mo na bulaog. Ha? Anak mo na bulaog. Well, anyway, mga kadonatics, ito, ayaw nilang maging independent. I really don't understand, mga kadonatics. Ang 3 branches ng government should be independent, mga kadonatics, from each other. That is why nga, sabi natin, checks and balances. It means may co-equal power. Hindi pwedeng lalamangan ng executive ang legislative at ganun din sa judiciary, mga kadonatics. Pero ano bang gusto nila? Magiging tuta talaga ng gobyerno. Ganyan, mga kadonatics, ang maletagang. Anong gagawin nyo? Parang it's leading to something, I'm not gonna use the word disturb. I don't know, kayo na lang siguro bahala magbasa. Pero it is really uncalled for. It's very unprofessional. It's too much. It's too much. Kumbaga, hindi na mga professional itong mga kasamahan ko, nakikita yung true character nila. Is this what we're calling history repeating itself? Yung nangyari dati sa HOR, mangyayari ulit dito ngayon sa Senado? Hino-hostage kami? That shouldn't happen. Sa Raffy Tulfo in action, para sabihin na grabe talaga to, mas matindi pa sa batas itong si Raffy Tulfo in action. Pero look at this, grabe ka palastikan. And I would promise, mga kadonatics, I would never ever respect this guy, and I hope you would do the same, mga kadonatics, kasi grabe. Wala ngang respeto sa co-senators niya, di ba? Tinatawag lang niya na Jinggoy, Bato, Alan, pati yung Senate President, ayaw niyang respetuhin. So, mga kadonatics, he will never earn a respect as well. At dito, may magandang statement itong si hostage, ha? Last week ho, sir, nagkaroon ho ng boycott ang minority at maaaring kinukumpara naman ito ng majority to what happened now. Anong masasabi niyo doon? Yun po ba yun? No. That's like comparing apples and oranges. Magkalayo. Kasi nag-walkout kami noon dahil ni-railroad nila yung isang rules at gusto nila para ma-accommodate si Bato, kailangan agad-agad nag-motion si Marcoleta para i-allow ang mga senador na makapagboto online nang wala sa lugar. Ang sa amin naman, kailangan ipagdebatihan muna yan sa floor, and then at least give us another day, and then kinabukasan, pwede na siguro pagbotohan. Gusto nila agad-agad, right there and then. Hindi kami pumayag, at saka outnumbered kami, kaya we walk out. Yun lang talaga, mga kadonatics. Yun lang man talaga yung reason, outnumbered sila. Kasi kung gusto nyo talaga ng debate, mga kadonatics, hindi na bigyan ng 1 day pa. Takot sila at outnumbered at ayaw nilang mangyari, mga kadonatics, sa makaboto si Senator Bato de la Rosa. At ito, Malang naman. okay. Kaysa naman makisama kami doon sa kanilang baluktot na gustong gawin. And currently, si Senator Jinggoy will be detained. So paano ho magiging status niya? Hindi na siya makakaboto at saka yung pagpa-perform ng kanyang duty. Definitely. Si Jinggoy at saka si Bato, of course, hindi na sila pareho. Si Bato nagtatago. At least kahit papaano, si Jinggoy, medyo hanga naman ako sa kanya dahil kung sumurrender, maayos, unlike yung sa isa na nanggulo muna at nagkaroon pa ng pag-iskandalo. Ayan, kaya tayo nagkakaganito ngayon because of Bato actually. Si look at that, mga kadonatics. Ha? Tinatawag niya lang Jinggoy, Bato, at sinisipa niya si
Senator Bato de la Rosa, ganyan nakagahaman itong mga Tulfo, mga kadunatics, ganyan nakasira yung mga characters nila. Sobrang plastic talaga itong taong to, mga kadunatics. Pag nasa Rafi Tulfo in action, akala mo sinong anghel talaga. Gusto niya lahat doon mangyayari, mga kadunatics, outside sa batas ng Pilipinas. Gusto niya matupad agad ng mga problema. Boss Dada. Sabi niya, JV Ejercito, wala kang kwentang tao. Hindi mo man lang sinamahan yung kapatid mo habang binababoy ng gobyerno ng Senado. Talaga, mga kadunatics. Ikaw ang totoong bad one. Kung di mo kayang ipagtanggol ang kapatid mo, mas lalo ng mga constituents mo, kupal ka. This makes a lot of sense. Bakit? Hindi man lang lumabas itong si JV Estrada, mga kadunatics, para samahan si Jinggoy. Kinausap na everything's gonna be fine. I'll be there. Kapatid, mga kadunatics, magkadugo ito. Kung hindi niya kayang ipaglaban yung kapatid niya, mga kadunatics, na hindi pa hinatulang guilty, how much more tayo? How much more kayong mga constituents niya? Saan ba yan? Saang lugar sa Pilipinas? He would never fight for you, mga kadunatics, kasi maletagang, part to sa maletagang itong si Ejercito. Ganon din yung minority, mga kadunatics. Walang ipinakitang respeto sa kasamahan nilang inaresto. Bakit? Yan naman talaga yung goal nila dyan, mga kadunatics, na maaresto lahat ng majority para sila yung matira. Tapos, sa mga interviews, ang sinasabi nila, mga kadunatics, na nakakawalang respeto itong majority. Kung tatapusin nyo yung interview ni Tuplok, mga kadunatics, si Tulfo Rafi, sinabi niya dito na pinatayan pa kami ng ilaw, internet, at air condition. Pero isiniwalat ni Atty. Gwen Guanzon na aircon lang pala ng toilet yung pinatay. As far as data is concerned, Wi-Fi is concerned, mga kadunatics, okay, pwede niyong utusan yung Sergeant at Arms or sino ba, ang naka-assign dyan, na please turn it on. For sure, itong mga gahaman ng mga milyonaryong ito always has data. Di ba? May data yan sila always. So, wag niyang sabing rason na pinatayan kami, air condition, what? Anong klase ito? Grabe, pati CR, mga kadunatics, inireklamo pa niya kasi walang air condition. At ito, reaction ni JV Ejercito sa, bakit hindi niya sinamahan itong si Jinggoy Estrada. The time na kinukuha ng CIDG, eto, mga kadunatics, panoorin lang natin ng mabilisan. Talagang walang concern. Kadugo, pero the way he speaks here, makikita mo talaga at mapansin mo na wala siyang pakialam kay Jinggoy. Grabe. Nagulat na lang din kami pagdating dito, wala lahat ng majority. Probably Yan sa yung numbers, kanila. but yun lang, kasi parang yung duty namin yan that it has to be, the session has to be called. So, nagulat lang din kami kasi kung dapat merong rason, Bagyo, yung force majeure ang sinasabi, pero wala naman So, Dapat may rason. Kinukuha, kinikidnap yung kapatid mo. Hindi nirerespeto ni Rimulya. Sabi niya, mga kadunatics, aarestuhin at pusasan namin sa loob ng Senado itong si Jinggoy Estrada. Nilampastangan yung Senado. What is going on here, mga kadunatics? Tapos sabihin mo, wala namang nangyari. Ano yun? NBI, grabe, ang daming NBI sa labas ng Senado. May rally, di ba? Ganyan katindi. Isipin nyo, magkadugo ito. I just don't know what's the reason. Sir, do you think ginigipit po si Senator Roy para daw lumipat sa umalis sa Kanya-kanyang yan Kaya lang, alam mo, sa totoo lang, sabi ko, tinatanaw ko dahil akong kamag-anak, kapatid ko. Kaya Kamag-anak. So, ayaw na nga mabanggit niya sana, mga kadunatics, ang word na kapatid. Kamag-anak. So, di ba? Iba talaga ang magagawa ng pera. Grabe. Kaya lang, bilang kapatid, bilang kasama, nalulungkot ako sa nangyayari. Siyempre sa kanya. Sure. Pero Tingnan mo yung reaction mo. Mas concerned ka pa na makorum kayo. sabi ko nga, bilang lingkod bayan, ay kailangan hayaan natin ubusad ang batas, Kailangan malaman ang buong katotohanan at yung manaigang hustisya. That's the bottom line, Mahirap timbangin, pero
Siyempre may pananagutan din ako dahil ako'y halal ng taong bayan. Kaya siyempre kailangan hayaan natin ang batas na umusay. So aware ba kayo doon sa sinabi ni Senator Jinggoy na siya daw ay tinreten? Ang sabi sa kanya, lumipat siya sa Hindi ko na alam minority, mawawala yung kaso niya. I'm not aware of that. Basta, So, yun lang yung sa akin, no? Sa atin, ano lang, trabaho. Anong klaseng Siyempre, kapatid? nalulungkot din ako overall sa nangyayari sa Senado. Kailangan natin Anong klaseng kapatid, mga kadonatics? I could never do that. Kahit pa, ha? Kahit pa ganun yung, alita namin, mga kadonatics. Kahit pa andun ako sa isang block. Pero hindi ko magagawa na at least man lang, mga kadonatics. Hinayaan mo lang na arrestuin yung kapatid mo without your presence. Like, isa kang karumal-dumal na kapatid kung magagawa mo yan, mga kadonatics. Talagang nasa isip mo ay kung paano nyo makuha yung majority. Bahala na kahit sinong madadamay, kahit kapatid pa yan. That is uncalled for. Yan ang called for. Rapi Tulfo. Nagre-reklamo sila, mga kadonatics, about sa hindi dumating yung majority. Hindi sila na-quorum. Pero ang ginawa nilang pag-walkout, may dignidad. Sabi pa nila, mga kadonatics, sabi pa nila, nag-walkout na may paninindigan. Pastilan. Tapos ang ginawa ng majority, walang respeto. Ganyan sila. Ganyan sila ka-perfect. balik yung respeto, yung dignidad ng Senado. No? With all of this, sa nangyayari mga nadadamay sa political na mga pangyayari, yung integridad ng Senado. No? Sana naman isave dating institution. So anong mensahe bilang kapatid, sir? Bilang kapatid, sir, anong message? Yun lang, nasabi ko na kanina, no? Bilang Wala talaga bilang kapatid, concern. nalulukot ako, pero bilang public servant, kailangan natin hayaan na umusad ang batas. Siyempre, pinagdarasal natin siya na maging matatag para harapin yung akusasyon, harapin yung yung mga darating pa. Pero in the end, as I mentioned, kailangan manaigang katotohanan at manaigang hustisya siya kaya lumabas ang katotohanan. So what Mga kadonatics, nalulungkot ako sa part ni Jinggoy Estrada kasi, kapatid niya nasa loob lang, naghihintay kung makorum. Tapos while inaaresto ka dito, siguro he was thinking na, at least man lang, mga kadonatics, andun yung presensya ni JB Estrada at around na inaresto siya. Mas mapagaan yung loob ni Jinggoy doon, mga kadonatics. Pero wala sabi nga sa ministry, mga kadonatics, kahit wala ng words, basta yung presensya mo andun, that would be enough. Kasi sa iba, that's already a boost, di ba? Tinatawag yan na Ministry of Presence, mga kadonatics. You don't have to say anything at all. Makikita nila. Like for example, ang isang anak is having a competition. Pag hindi niya makita yung pamilya na doon, mga kadonatics, it would be a downfall para sa kanya. Pero pag makita niya andun, ang presensya nila, kahit hindi magsasalita, kahit hindi sumigaw, then that would be enough to boost their confidence again. So, ganito yung nangyayari ngayon. Sobrang nakakalungkot para kay Jinggoy Estrada. If ever man na nagkasala siya, dapat lang, mga kadonatics, managot. Di ba? Lahat naman talaga, dapat managot. We should be neutral kung talagang nagkasala. Pero, they should be fair as well. Kasi, wag lang targetin yung nasa majority. Ang daming may sala sa minority, pero walang inakusahan, walang finailan na kaso, mga kadonatics. Act CIS ni Erwin Tulfo na may 7 billion na insertion, mga kadonatics, nung sa HOR pa siya. Bakit hindi binabanggit ng mga tangang mga sumusuporta ng minority? Ang sinabi ng 18 na Marines na itong si Rapi Tulfo ay tumanggap din ng maleta. Bakit tahimik sila? Di ba? Ang insertion nga sinasabi ni Risa Hontiveros na amendments, kakaiba daw, pero same lang naman yung, mga kadonatics, ang ginawa niya. Nag-insert siya ng 3 billion. Bakit tahimik pa rin kayo? Di ba? Ganyan katindi. Pag sa majority ay grabe, sobra. Pag sa minority naman, wala, anghel sila sa tingin ng mga supporters, mga kadonatics. Me, I could tell na if may kasalanan talaga si Jinggoy, he deserve it. I would not defend him kung talagang may kasalanan siya. Dapat ganon din yung mga
supporters ng minority. 'Di ba? Fair justice yung sinasabi. Well, anyway, panoorin lang natin itong nakakatawang argument ni Erwin Tulfo. Ayan. Sir, Maiksi lang to, maiksi. po dyan, iboboycott, so hindi ko kami papasok. Paano naman po yung sweldo? So hindi ka papasok, sinisweldohan ka. Saan ka makakita naman ng ganun sa a democratic country? Nag-walk out kayo. Tapos ang sabi nyo may paninindigan. Sinisoldoan kayo tapos nag-walk out kayo ngayon sinasabing i-boycott. Ayaw nyo kasi sinisoldoan kayo. Pawis, dugo, luha ng mga kababayan natin, mga manggagawa sa civilian sector, professional, ordinary worker, pinapasweldohan ho kami, hindi kami papasok. Ang sarap naman ng buhay, di po ba? Nakakahiya. How can we do that? Yung sinasabi niyang independence, Talk to your insertion na 7 billion. hindi ko po maintindihan. Ano yung sinasabi niya na we have to be independent? Ang tinutukoy niya po ba na dinidiktahan kami ng Malacanang? Ano hong pruweba? Ako, pasensya na, bago lang ako dito. Wala ako nakikitang dinidiktahan kami ng Malacanang, na sinabihan kami ng Pangulo. The only way nga po na communicate kami sa alam ko po na pinapatawag ng Malacanang ang Senado at ang Kongreso kapag po may mga legislative agenda, yung tinatawag na LEDAC, di po ba? Yun po yun, pero hindi po yung sabihin na magpalit yung leader, ito gagawin nyo, wala naman hong ganun, walang kapangyarihan ho, dahil alam din naman ho namin lahat, kami sa Kongreso, sila sa executive, sa legislatura, na different branches of government po kami, pero co-equal po namin sila. So, bakit ho didiktahan? Kaya hindi ko ho maintindihan. Pangalawa, Wait, mga kadonatics. Okay, wala talagang pagdikta ang nangyari mga. But the footprints, mga kadonatics, is all over the Senate. Makikita mo talaga. May nagmamando sa lahat, mga kadonatics, na nangyari ngayon. Kung walang dictation ng nangyari, may na-file na kaso na ngayon na sa minority. Nope. Huwag niyo sabihin, of course, i-deny nyo. Pero yung ebidensya, mga kadonatics, napakamaliwanag. Too obvious to deny na walang papitiring ang nangyari. Yung bang, ito yung gagawin nyo, ayan mga kadonatics. hindi ka papasok, suportahan kayo dahil masama ang loob nyo kaya hindi kayo pumasok kahapon dahil sa mga kasamahan nyo nakulong. Ano ho ba yun? Wala naman ho sa rules namin yun na okay lang hindi ko pumasok dahil nagdadalamhati kami, dahil nakikiisa kami, kinuloy yung kasama namin. Saan po sa rules namin ho yung sinasabi or sa konstitusyon na huwag ka pumasok dahil may nakulong na isang tao na kasamahan ho namin? Wala ho makita. So ito yung sinasabi mga kadonatics ni etong Tulfo na to, si Bendalo, na may makukulong. Ay, ito na, nangyari na talaga. Di ba? Nadiktahan niya na mga kadonatics, na predict niya na pala na may makukulong at may susunod pa. 7, sila lahat ang mawala sa majority. Yan ba yung sinasabi mo na walang pagkokoman na nangyari na galing sa taas? At etong si Tulfo, mga kadonatics, okay? Nung nag-walk out sila, ang sabi niya may paninindigan. Ngayon, yung hindi dumating yung majority, sabi niya, napakawalang respeto naman yan. Okay? May mandato tayo. Sinasoldohan tayo ng taong bayan, tapos ayaw nyo magtrabaho. Justified na naman siya. Tapos nung argument about sa restitution ng assets ng mga diskaya, ang sabi niya, sometimes we have to bend the law to please the people. Ngayon, nung nakaraang araw, mga kadonatics, na may argument na nangyari sa Senado, sabi niya, dapat marunong tayong sumunod sa batas. Ano ba talaga ang paninindigan nitong mga Tulfo? Kasi as of now, wala talaga akong nakita na loyalty lang nila ang nakita ko sa palasyo, mga kadonatics. And aside from that, ang lahat ng mga ginagawa nila is just for political optics. Yan na lang talaga. Paplastikan. Anyway, hanggang doon lang mga kadonatics, at comment down below at babasahin natin yan. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Bye!